napanood lang ako na isang matanda. Meron siyang pamilya dati. Tapos naghiwalay yata siya ng pamilya niya. And meron siyang anak. Pero yung anak niya hindi siya gumawa ng paraan para magkita sila ng anak niya. No. Kumbaga na kontento siya. Kasi nga syempre iniisip niya siguro, ma-pride din siguro siya noong araw, no? Kasi nga naghiwalay sila ng asawa niya. Yung asawa niya siguro taga Mindanao. Ngayon siya ay taga rito sa Luzon. Siguro sa taas ng pride din niya, hindi niya na inisip na hanapin yung anak niya, kahit yung anak niya na lang, ganun. Inisip niya siguro yung galit niya sa asawa niya, ganun siguro ang inisip niya, no? Maang masaklap kasi guys, no? Sa totoo lang ha, kung hindi ka close sa mga kapatid mo, ganyan, sa pamilya mo ba, kung hindi ka close at kumbaga kung hindi kayo magkakasundo, sabihin na lang natin yung ganung sitwasyon. Halimbawa hindi kayo magkakasundo, kasi darating yung araw na magkakaroon ang bawat isa sa inyo ng pamilya, 'di ba? Ngayon, hindi nga kayo magkakasundo. Ang alagaan mo yung pamilya mo na binuo mo, 'di ba? Kung dumating man yung time na hiwalay na kayo ng asawa mo, pwede mo naman na ang alagaan mo yung mga anak mo, no, 'di ba? Kasi tatanda kasi tayo 'di ba? Hindi natin alam yung panahon. Katulad diyan, nagkasakit yung matanda. Ngayon, syempre, nagkasakit siya, wala sa kanya mag-asikaso. Ayaw din siyang tulungan ng mga kapatid niya. Ang sinasabi niya, wala siyang kasalanan, wala siyang ginawang kasalanan, tumutulong siya, ganun. Oo, nandun na tayo. Syempre may pamilya yan mga kapatid mo. Magkakaroon sila ng pamilya. Hindi naman porket kapatid ka nila, priority ka nila, no? 'Di ba? Totoo 'yun, real talk 'yun, guys. Hindi 'yun ganon. Kaya kung meron kang anak, alagaan mo, hanapin mo kung nagkahiwalay man kayo, hanapin mo yung anak mo, or kayong mag-asawa, magmahalan kayo, 'di ba? Hindi yung porket may pera ka, ganun, yung asawa mong babae, imamaltratuhin mo, ganyan, hindi mo, kumbaga, parang wala kang pagpapahalaga sa kanya, ganun. 'Di ba? Yung wala siyang sa iyo, halimbawa, 'di ba? Kung halimbawa may pera ka, ganyan, tapos yung asawa mo walang pera, syempre nasa bahay lang yung asawa mo. Nag-aalaga ng anak, nag-aasikaso sa bahay. 'Di ba? Ikaw nga yung may trabaho, dapat ikaw tulungan mo yung asawa mo. 'Di ba? Kasi sabi ko nga, hindi mo masasabi kung sino yung mauuna sa inyo. 'Di ba? Kung sino yung unang magkakaroon sa inyo ng problema. No? Ganon. At saka syempre, mahalin mo yung binuo mong pamilya at yung mga anak mo. 'Di ba? Kasi nga katulad nga sa sitwasyon niya, hiwalay na sila. Oo, nandun na tayo. Hiwalay na sila. May anak siya. Dapat gumawa siya ng paraan para magkita sila ng anak niya. 'Di ba? 'Di ba, guys? Ngayon dumating yung time, sinong nag-asikaso sa kanya? Wala. Kawawa siya. Mabuti na lang meron siyang kaibigan na naawa sa kanya. Kaya napakahirap din pala talaga ng ganung sitwasyon. Kaya nga sabi ko nga, kung mayroon kang pamilya, mahalin mo yung pamilya mo na binuo mo. 'Di ba? Hindi porket may pera ka, hindi mo na maisip yung asawa mo, saan kaya kukuha yung asawa ko ng gagastusin nila, ganun, wala naman siyang trabaho, ako lang ang may trabaho, ganun. Kasi guys, hindi natin alam yung panahon natin. Kung halimbawa magkasakit ka, katulad ni tatay, nagkasakit siya, wala siyang matakbuhan, no?
hindi ka naman close sa mga kapatid mo at saka may pamilya naman yung mga kapatid mo, paano kanila ipa-priority? Syempre priority nila yung buhay nila, lalo na kung mahirap din lang ang buhay, di ba guys? Oh, kaya sinasabi ko sa inyo, habang malakas pa tayo, ayan, mahalin natin yung pamilya natin na binuo natin. Kasi wala sa ibang tutulong sa atin kung hindi kayo lang mag-asawa ang magtutulungan. Kasi syempre, kahit sabihin mo na may mga kapatid ka, marami kang kapatid, hindi ka magiging priority niyaan pagdating ng araw na magkaroon ka ng karamdaman. Pamilya mo pa rin na binuo mo, yan pa rin ang tutulong sa iyo. Kung may anak ka, hindi ka niyan matitiis. Paano kung tiniis mo yung anak mo? O, tiniis mo yung asawa mo. O di magkasakit ka, titiisin ka rin talaga nila. 'Di ba? Ganun yun, guys. Kaya sa panahon ngayon, ayan, mag-ano talagang mag-invest ka para sa pamilya mo, alagaan mo rin yung pamilya mo, ganyan, yung mga anak mo, asawa mo, ganun. Kasi ang asawa, ang anak, hindi ka niyan matitiis. Matiis ka na ng mga kapatid mo, pero bihira sa asawa yung matitiis ka. 'Di ba? Lalo na sa kung mahirap din lang ang buhay. Tapos may mga anak pa, ganun, or matanda na rin, 'di ba? Paano kung katulad yun, naging sitwasyon ni tatay, hindi niya man lang naisip na hanapin yung nag-iisa niyang anak. Di man lang niya naisip na kumustahin man lang, ganoon, kahit tawag-tawag, di ba? Kaya hirap. Bagay. Hindi mo rin masasabi ang panahon. May mga anak din na kaya kang tiisin, ganun. Kaya talaga napakahirap pag wala kang ipon kapag tanda mo. Diba? Kasi darating yung time na mamamalimos ka, hindi mo na alam kung ano yung mangyayari sa iyo, ganun. Kaya talaga habang bata pa, matutong mag-ipon para sa sarili. Dami kong taniman. Matutong mag-ipon para sa sarili. Kasi panahon ngayon iba. At saka ngayon wag dapat yung favoritism. Kasi hindi mo alam pala yung pini-favorite mo, hindi mo rin siya tatakbuhan pag tumanda ka. 'Di ba, guys? Kahit sabihin mo ng oo, nakakaawa siya, matanda na siya, hindi mo alam kung mapapanood ng pamilya niya, tapos maawa pa sa kanya, ganun. 'Di ba? Kasi yung awa pwedeng tiisin yan.
pwedeng tiisin ang awa.